Para sa mga CKD patients na katulad ni Habi, naging parte na talaga ng mga buhay nila ang pagdadialysis. Kahit na sa una ay mahirap tanggapin. Salam guys! Magandang araw! For today's video ay unang dialysis day nga namin ni Habi dito sa nilipatan naming bahay. Kaya mas maaga na nga kaming gumising kesa doon sa nakagawian na namin doon sa dati naming tinitirhan. Medyo malayo-layo rin kasi ito sa ospital compared doon sa dati naming tinitirhan. Kaya kailangan talaga naming mag-adjust ni Habi sa time ng paglakad namin. Nang sa gayon ay hindi nga kami malate sa pagdating doon sa HD unit. And as usual nga, ay nauna na nga rin si Habi sa akin sa sasakyan dahil nagpatuyo pa nga ako ng buhok ko bago nagsuot ng hijab. Worth it nga yung paglipat namin dito ni Habi dahil sobrang komportable nga ng mismong bahay at napaka-peaceful nga ng neighborhood dito. Kaya naman kahit na medyo malayo ng konti, ay okay na okay pa rin sa amin ni Habi dahil willing naman kaming i-adjust yung time namin. At hindi rin maputik dito kapag umuulan compared doon sa dati naming tinitirhan. Kaya naman kahit malayo ng konti ay kinonsider na namin ni Habi. At before pa nga kami dumiretso ng ospital ay dumaan na nga kami dito kung saan nagtitinda ng mga pagkain para bumili ng pangumagahan namin ni Habi mamaya sa dialysis center. Balak ko nga na mag-start na nga magluto ng pangumagahan sa tuwing dialysis day ni Habi. Nang sa gayon ay makatipid na nga kami at maaga na rin kaming makarating ng ospital dahil hindi na kami liliko pa ng daan para bumili ng pagkain. At nang makarating na nga kami dyan sa ospital ay agad na nga kaming dumiretso sa likuran para mag-park ng sasakyan. Pagkatapos ay pumasok na nga kami agad dito sa unit. Medyo nahuli pa nga kami konti ng dating kaya sarado na nga yung pinto. Kaya naghintay pa nga kami ni Habi dyan ng mga ilang minuto bago nabuksan. At pagkapasok naman dito sa loob ay agad namang nagtimbang si Habi para malaman kung ilang kilo nga yung nadagdag sa kanyang dry weight. Nagloko pa nga itong timbangan nung nakaraan at naparami yung paghatak ni Habi. Kaya ipinagbigay alam namin kaagad sa mga staff nurse dahil nga ay delikado rin yun para sa mga pasyente. Alhamdulillah at ngayon nga ay updated na nga yung timbangan. Binahan na nga rin ako ng upuan ni Habi sa loob para naman may maupuan ako mamaya. At nang mga nasa kalahating oras na nakalipas na nakasalang si Habi, ay inihanda ko na nga yung pagkain na nabili ko kanina at nang makakain na nga rin kami ni Habi. Before pa nga kami kumain dyan ay nagdoa na nga muna kami para magpasalamat sa biyayang nasa harapan namin. Sabi ko nga ay agahan na nga namin yung pagkain para naman may oras pa si Habi na magpahinga. And fast forward, pagkatapos ng 4 na oras na dialysis session ni Habi, ay nag-request nga siya kaagad kung pwede nga raw ay bilhan ko siya ng ice cream. Sobrang nagki-crave nga raw si Habi at di niya rin alam kung bakit kaya ayan, binilhan ko na nga rin siya. At pagkarating naman ng bahay ay magluluto nga ako nitong gulay na tiyangko manis para pangulam namin sa pananghalian. Kaya naman nagdikdik na nga ako dyan ng bawang, sibuyas at sili. At dito naman sa kawali ay inuna ko na nga itong itlog at in-scramble ko nga siya ng ganito. Pagkatapos ay sinunod ko na nga yung mga dinikdik kong sangkap. Pagkalabas ng aroma ay inilagay ko na nga itong nahugasan ko ng gulay. Konting halo-halo, then nilagyan ng kaunting tubig. Nilagyan ng kaunting oyster sauce, kaunting asin at pampalasa, then halo-halo pa ulit ng pumantay ang lasa. Medyo tuyo pa nga kaya dinagdagan ko pa ng kaunting tubig. Gusto kasi ni Habi na may kaunting sarsa kapag nagluluto ako ng ganitong gulay. At ilang sandali pa nga ay luto na nga rin ang aking nilutong gulay. Agad na nga rin akong naghain dyan at nang makakain na nga kami ni Habi. Kumain na rin pala si Kila kaya dalawa na nga lang kami ni Habi ang kakain. Then mga ilang sandali pa nga pagkatapos namin kumain ay lumakad na naman nga kami papunta doon sa dati naming tinitirhang bahay. Eto nga at may natitira pa kasi kaming kaunting mga gamit dito. Kaya tinapos na nga namin yung pagpapacking at nang maisauli na nga namin yung susi sa may-ari ng bahay. Mabuti na nga lang ayan dito na nga rin itong si Kila. Kaya sobrang napabilis nga ang pagpapacking namin ng mga gamit sa paglilipat. At pagkatapos nga naming naihatid lahat ng mga natitirang gamit kanina, ay niyaya ko na nga sila kaagad dito para kumain ng chendol. Dahil sobrang pagod at pinagpawisan nga talaga kami kanina, ako ay makapag-refresh naman ng kaunti. And that's all for today. Thank you for watching. See you on my next vlog.